Ngayon, alamin natin ngayon ang dispensation na. Kahit naman maiintindihan nyo na may dispensation eh. Oh, bakit may Old Testament? Bakit may New Testament? Oh, hindi ba dispensation 'yon? Sabi nung may nag-comment, turo daw ni Darby daw 'yon noong 18th century. Binura ko lang yung comment niya kasi wala akong time eh. Oh, kung may nakabasa man kanina nun, binura ko lang kasi nagde-debate na yung iba ron eh. Ang linaw kasi dito na meron dispensation. Ngayon, gaano ba ka-biblical ang dispensation? Diba? Gaano ba siya ka-biblical? Tayo kasi naniniwala na may iba't ibang panahon. Ang Diyos nangusap sa iba't ibang panahon. Kasi ang liwanag dito, no, basahin natin muna yung idea. Bago tayo tumingin sa biblical, tingnan muna natin yung idea ng ng dispensation. Ayon sa Hebreo chapter 1, verse 1, nasa Bible na may panahon talaga. Sabi rito, no, noong una, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng propeta. Maliwanag sa verse na yan na ang Diyos pala nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng iba't ibang panahon. Actually, ang Hebreo po ay sinulat either hindi po masyadong dogmatic no kung si Pablo ba to or what, pero mukhang si Pablo kasi yung grammar, yung punto, yung the way niya magsalita ay Pablo eh. Kung babasahin niyo yung Romans hanggang Philemon, pati yung pamamaraan ng kanyang pananalita parehong-pareho. Kaya maraming naniniwala ng mga Bible scholar na si Pablo to. So let us assume na ito si Pablo. Sabi kasi dyan, ang kausap niya rito mga taga-Hebreo mga Christian Hebrews or Christian Jews. Sabihin, mga galing to ng kautusan. Kaya kung mapapansin nyo, yung Book of Hebrew na to ay binabanggit ng kautusan kasi yung mga kausap ni Pablo dito, galing ng kautusan. Kaya natural lang na dapat makarelate sila do sa mga example ni Pablo wherein kautusan. Kasi sinabi rito, propeta. Alam naman natin na mga propeta, ito yung mga Old Testament prophet. Okay? So Old Testament people to. Kaya yan ang sinasabi ng verse na yan. Sabi niya nung una, nangusap ang Diyos. So ibig sabihin, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno. Ninuno nila to. Yung mga ninuno, mga nila Abraham, Isaac, Jacob. Diba? Yun tinutukoy dito. Ninuno nila kasi sila, mga Hudyo. Ano ba si Pablo? Hudyo siya, di ba? Mga guys, tinan nyo, no? Ganyan tayo dapat mag-aral ng Biblia. Nilalagay natin ang ating sarili sa panahon na isinulat to. Hindi yung basa-basa tayo dadampot ng verse, tayo daw ang kausap. Ngayon, kung ang Hudyo ang kausap dito, dapat magpaka-Hudyo ka. Oh. Siyempre, sa Jewish culture, nandun ang mga iconic na mga term, kagaya ng law, prophet, o yung kagaya ito, propeta, oh. Tapos ninuno, mga ninuno nila. Oh. Kaya hindi tayo yan. Pero the point is, yung ugali ng Diyos. Ano ba yung ugali ng Diyos? Kasi ang Diyos daw ay nangusap sa iba't ibang panahon. Oh. Kahit na ito ba'y sa Hudyo, pero pinakita dito yung ugali ng Diyos. Ano ba yung ugali ng Diyos? Nangungusap pala siya sa iba't ibang panahon. Ang linaw, di ba? Tapos iba't ibang paraan pa. Tingnan nyo, I will show you 4 verses na nagpapatunay na ang dispensation po ay biblical. Wait a minute lang po. Ngayon, pag mga ganito, tingin tayo sa King James. Kasi mahirap sa Tagalog Kaya hindi nila alam na may dispensation. Tingin tayo sa King James Kung gusto nyo ng tamang turo, tamang pagsasaliksik, accurate, mag-King James na tayo. King James Version. Remember, ang King James ay letra por letra na galing sa wikang Grego o Hebreo. Una tong verse na to, I will show you this verse. 4 to. Sabi rito, for if I do this thing willingly, I have a reward. But if against my will, a dispensation of the gospel. Ang linaw.
Oh, ano yan? Wala raw sa Bible ang dispensation. The dispensation of the gospel is committed unto me. May dispensation pala ang gospel. Ang tanong kasi rito, ano ba meaning ng dispensation? No, ano ba meaning nito? Tingnan natin to sa Greek para maging malinaw. Sabi rito, no, dispensation. Ano ba meaning ng dispensation? Ito, dispensation to. Okay, so ayan, no, oikonomia. Ibig sabihin, administration, household, or stewardship. So ibig sabihin, pag sinabing dispensation, ito ay pamamahala o administrasyon o house rules. Sabi rito na dispensation is a house rule o sabihin isa siyang pamamahala. Okay, sabi rito no, dispensation of the gospel. May rules pala ang gospel. Ano ba ang gospel? Pag sinabing gospel, good news, mabuting balita. Ano ba ang gospel sa ating dispensation, 'di ba? Ang magandang balita sa panahon natin ngayon ay yung nasa awa lang ng Diyos na imbis na sa works tayo maligtas, kundi sa faith na lang sa ginawa ni Kristo. Ibig sabihin mga kapatid, imbis na ikaw gumawa para ikaw ay maligtas, may gumawa na nun. Ang gagawin mo na lang, magtiwala ka doon sa gumawa ng ikaw ang dapat gumawa. Diba? So ganun po yun. Tapos may dispensation daw yun. So tama yung theory natin na may iba't ibang panahon. Gaya nun, ang dispensation ng araw ng sa Old Testament, iba yun sa New Testament. Okay. Sa Old Testament, ito yung dispensation, di ba? Na ang kaligtasan ng araw ay by works. Tapos, nung namatay si Kristo, siya yung nagtapos ng law, namatay siya. Ngayon, ang bagong tipan, ang sino mamanampalataya kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. So, simula nun, by grace ang nangyari. Okay? Nagsimula yan ng Christianity. Nung pag-akyat ni Kristo sa langit, nagsimula ang Christianity. Hindi po totoo yung sinasabi ng mga hyper-dispensationalists na ang simula daw ng bagong tipan ay kay Pablo. Mali. Nagsimula po ang bagong tipan kay Kristo. Okay? So ito yung gospel of God's grace. Nandito tayo sa panahon na to. Actually, nandito na tayo sa dulo. Malapit na mag-rapture. Dito tayo. Yung mga nananampalataya kay Kristo ngayon, ligtas. Ligtas na. Kasi nasa dispensation pa tayo ng grace. Nandito pa. Diba? Totoo yung sinabi ni Pablo na sa kanya pinagkatiwala yung dispensation ng church age sa panahon ng faith. Ito yung sinasabi ni Pablo. Kaya yung mga verses na ito yung sinasabing dispensation of the gospel. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano yung sinasabi mo na walang dispensation? Kasi alam nyo, may ang mga nagtuturo ngayon, yung mga bumabatikos sa mga dispensationalists, ano lang daw yun, invento lang daw yun ni Nelson Darby noong 18th century. Kasi daw, ang talagang posisyon daw talaga ng turo daw ng Biblia ay hindi dispensation kundi covenant. Yun yung mga covenant theology. Ano yung covenant theology? Ang tinuturo nila, panahon ng Hudyo, tapos nag-fail daw ang Diyos sa Hudyo. Kaya hindi na raw Hudyo kundi church na raw. Ang tawag doon replacement theology. Tapos na raw ang Diyos sa Hudyo kasi nasa covenant daw tayo. Kaya nga sila covenant eh. Sila yung mga puro natapos na. Puro natapos na. Tapos na to, tapos na yung Old Testament, tapos na ang Diyos sa Israel. Kasi nireject ng Diyos ang Israel, so wala ng Israel. Kaya tinan nyo sa kanila mga tinuturo nila. Yung rapture, nangyari na. Yung tribulation, nangyari na. Yung second coming of Christ, lahat nangyari na sa kanila. At nangyari daw yun spiritually. Oh.
Yun ang tinuturo nila. Eh tayo, hindi tayo ganun. Bigyan ko kayo ng halimbawa ng dispensation, ha? Bigyan ko kayo ng halimbawa ng dispensation. Halimbawa, may anak ka, no? Oh. Ang unang dispensation, sanggol pa lang yung anak mo. Oh. So, ang unang dispensation, ang dapat mong gawin, alagaan mo yung anak mo. Diba? Bili ka ng gatas, bili ka ng laruan. Oh. Diba? Kinakarga mo yung anak mo. Nasa dispensation na yung anak mo ay bata pa. Okay? Ang rules, kailangan mo magpuyat, kailangan mo magtrabaho, kailangan mong buhatin ng anak mo, painumin mo ng dede. Ngayon, nung 10 years old na yung anak mo, ibang dispensation na yun. Ang dispensation na yun ay iba na. Hindi mo na siya pwedeng na kakargay mo, padedehe mo. Ano padedehe mo? 10 years old na yung anak mo. O, ibang dispensation na yun. Ibang pamamalakad na yon. Ang pamamalakad mo sa anak mo, pinag-aaral mo na, hinahatid mo sa eskwelahan. O, binibigyan mo ng baon. Pagdating sa bahay, tinuturuan mo, dinidisiplina mo, binibili mo ng robot, binibili mo ng laruan, binibili mo ng... O. Tsaka nung panahon na yan, pag bata pa, wag mo ng cellphone. O. Tablet na lang siguro, maglaro, pwede. O. Anong dispensation yan? Noong 10 years old, pataas pa lang ang anak mo. O. Kaya anak mo, nag-17 na. O. So, hindi na uubra yung bubuhatin mo yung anak mo. Diyos ko, 17 na yung anak mo, bubuhatin mo, di na pinagtawanan ka ng kalaki-laki eh. Diba? Tapos yung anak mo, ang taba-taba pa, kabigat-bigat. Padededehin mo, wala ka na sa dispensation ng pagiging sanggol. Nasa dispensation ka na, yung anak mo, binata at dalaga na. Oh, pwede na ba mag-cellphone? Hindi pa, 17 pa lang eh. O 18, ganun. Hanggang sa ano na, halimbawa, ano na, tapos na ng college, alam nga naman buhatin mo yung anak mo. Diyos ko, 25 anyos, bubuhatin mo yung anak mo, tapos padededehin mo. Hindi pwede yung ganong dispensation. Nasa dispensation ko na dapat yung anak mo ay ano na, bigyan mo na ng kalayaan. O pwede na mag-asawa. O di ba? Ganon din guys sa ating mga tao. Ang Diyos may dispensation din iba't ibang panahon. Eh noon, mga bata pa ang mga tao nung araw. Kaya ang dispensation ng Diyos nung araw ay by laws. O. Ngayon naiintindihan na natin, kilala na natin ang Diyos. By grace na sa atin, hindi na tayo kailangan ng law. Hindi na tayo bata. Oh. Yung mga pastor na ibang born again, gusto ng law. Palibasa sila, mga baby Christian pa. Alam yung mga baby Christian, yung mga gusto ng law. Gusto nila, tinatakot. Di ba? Ay, wag ka magbebenta ng ng alak, mawawala ang pagiging Kristiyano mo. Sa yung tindahan. Oh. Nung una, ganun, pwede yun. Guys, it's time for maturity. Panahon na para mag-mature tayo. Panahon na para malaman natin ang totoong gospel. Oh. Di ba? Ngayon, nung nagmamature tayo, naintindihan natin na ang Diyos pala, hindi na pala na-open sa mga ganung bagay. Nung una, di ba, takot na takot tayo magpatugtog ng mga worldly song. Takot na takot tayong manood ng rated PG na movie, baka magkasala tayo, di ba? Oh. Nung una, kapag halimbawang nakakagawa tayo ng kasalanan, paniniwala natin, papaluin tayo ng Diyos at nangyayari nga. Oh, di ba? Nangyayari nga. Oh. Yun yung dispensation na baby Christian ka pa. Eh ngayon, matured Christian ka na, dapat naintindihan mo na ang Diyos ay binabago ka, hindi sa magitan ng law, kundi ng kanyang biyaya lang talaga. Ngayon, naiintindihan mo na pala na, ay, hindi pala ganun ang Diyos. Ang Diyos pala, nais tayong baguhin sa magitan ng kanyang biyaya. Diba? Naiintindihan mo na ngayon na by faith lang pala ang pagiging matuwid. Akala ko dati, ang pagiging matuwid, kailangan mong sumunod sa utos ng pastor, sumunod sa utos ng Diyos. Naiintindihan mo na ngayon ang rightly dividing the scripture. Nung una, hindi. Kasi baby Christian ka pa noon.
Ganun po ang dispensation, mga kapatid. Another verse na ang dispensation ay biblical. So anong dispensation yan? Dispensation of itong church age sa panahon ni Pablo. Yan yung sinasabi ng dispensation. Meron pang dispensation na sinasabi ang Bible. Basahin natin to sa Ephesians chapter 1, verse 1 to 10. Ito basahin natin maigi. King James tayo para sure. Ang hirap maniwala sa ibang King James lang tayo. Sabi rito, Ephesians chapter 1 verse 10, that in the dispensation of the fullness of times, may dispensation pala ng fullness of times. Ano daw yun? He might gather together in one all things in Christ. Sorry po. Both which are in heaven, which are on earth, or even him. Sige, Tagalogin natin para maintindihan ng iba. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit, sa lupa at paisalalim, ito kay Kristo. So yung dispensation pala na ito, na magkakaroon daw ng dispensation na ang lahat daw ng nilikha sa langit, sa lupa, ay ipailalim kay Kristo. Anong dispensation to? That in the dispensation of the fullness of times. Ano tong dispensation of fullness of times? Sa panahon daw na perpekto na daw ang lahat. Meron palang panahon na perpekto na daw ang lahat sa daigdig. Tapos, sa panahon daw ng perpekto na daw ang daigdig o yung fullness of times, lahat daw ay nasa ilalim ni Kristo. Mapalangit, mapalupa. Yun ang meaning dito Ngayon, ito ba ay dispensation of grace? Sa tingin ko, hindi. Pag sinabing fullness of times, sa panahon ng fullness of times na sinasabi rito, hindi dito sa gospel of grace, hindi rito. Dito na po to sa millennial. Sa panahon ng millennial age, dito na yung fullness of time. Kaya ito yung binabanggit ng Ephesians 1:10. So malinaw na ang Bible nagtuturo ng dispensation. May biblical yung may dispensation sa Old Testament, sa New Testament. Malinaw din itong sa tribulation. Malinaw talaga. Kaya itong dispensation chart na to ay biblical na biblical. Hindi to invento ni Darby. Bible na may sabi Alam nyo, yung mga Pilipinong ibang nagtuturo, lagi nilang tinatag ang bawat tao, parangal lagi sa tao. Ito turo ng Darby to. Ito turo to ng Baptist. Ito turo to ni Soriano. Ito turo to ni Manalo. Ito turo to ng Baptist. Ito turo to ni Emmy Domingo. Ito turo to ni Edwin Para nung panahon nung araw, ako kay Apolos, ako kay Juan, ako kay Pablo. Ginugrupo lagi ng mga ibang Kristiyano yung turo daw to ni ganto, ni ganire. Hindi nila inaalam na yung mga yan, kaya nagtuturo yan, Bible lang, iisa lang ang kinukuha na niyang Bible. Agaya nito, sabi si Darby raw nagturo ng dispensation. Linaw-linaw dito sa Ephesians, ang dispensation ay biblical. Yan ang dapat baliin sa mga Pilipino Yung bang mahilig tayo magtag nang ito turo to ni ganto, turo to ni ganere, turo to ni ganyan, turo to ni ganto. Turo to ni Soriano, turo to ng Baptist, turo to ng mga Pentecostal, turo to ng Sabadista, turo to ng Iglesia. Turo to ng Katoliko. Ang galing-galing na lang mag-identify. Hindi nila naisip na baka naman yun ay turo ng Biblia. Agaya niya yung dispensation, turo daw ni Darby. Baka naman hindi si Darby may turo. Baka saan ba kinuha ni Darby yan? Baka dito. Ang linaw-linaw na may dispensation, nakadalawang verse na tayo. May biblical dispensation. Gusto niyo pang pangatlo? Bigyan ko pa yun ng pangatlong verse. Sa pang verse, dispensation. Ito pa, Ephesians 3:2. Basahin muna natin sa Tagalog para maintindihan ng lahat. Sabi rito, marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong kabubuti.
So sabi dito na marami na balitaan ninyo, yung biyaya daw ng Diyos ay pinagkatiwala sa kanya. Kay Pablo to. So ang sentence dito ay yung pinagkatiwala sa kanya, yung gospel na ito kay Pablo. At paulit-ulit natin na pag-aaralan niya na si Pablo, sa kanya naging malinaw ang gospel para sa ating mga hentil. Kasi bakit sinabi ng hentil? Ito, verse 1, no? Alang-alang sa inyong mga hentil. Oh. Tayo kausap dyan, mga kababayan. So sa kanya daw binigay yung kagandahang loob ng Diyos, yung biyaya daw ng Diyos, at yun nga yung gospel. Ngayon ang tanong, nasaan ang dispensation dyan? Siyempre, walang dispensation sa Tagalog. Sa English mo basahin. O, basa tayo sa English. Sabi rito na if you have heard the dispensation of the grace of God which given me to you word. Yan talaga ng Old English, you know? Okay, so maliwanag yung dispensation of grace. O anong dispensation to? O, syempre, dispensation of grace, dito yun. O, yun, no? Kaya totoo talaga ang dispensation. O, sa pang verse, dispensation, Colossians chapter 1 verse 25, basahin natin. Basta ako, tinuturo ko to, kung ayaw nyo maniwala, wag. Bible lang eh. Nakikita nyo naman, no? Letra por letra eh. O. Sabi dito, no, whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the word of God. Dispensation of God. Dispensation daw ng Diyos. Oh. O, ano yan? Darby kayo, ah. Alam kong Darby, di ba sa sabungan yun? Di ba? Darby. Ay, mali. Ano pala yun? Manok pala yung sinasabi ko. Ewan ko. Okay, so malinaw na sa atin ang dispensation. Ang dispensation po ay may iba't ibang panahon, paraan ng Diyos para mangusap sa tao. From Moses hanggang sa panahon ni Jesus, hanggang sa panahon ng Christianity. At nandito na tayo sa dispensation na to, malapit na mag-rapture.